Ba't ang tagal mong lumabas? Inis na tanong ni Xander sa kanya. Kanina pa kaya kami naghihintay sa iyo. Halatang inip na ang dalawa sa kahihintay sa kanya. Paano? Kinausap niya pa kasi ang yaya niya lalong-lalo na si Chichay. Kinuha niya ang itak kay Chichay at ganoon din ang samurai na ayaw bitiwan ng magaling niyang yaya. Kung hindi pa siya nagalit ay hindi pa magkukulong ang dalawa sa kwarto nito. Kay Mang Berto kasi ay wala siyang problema, dahil napilitan lang naman ito na sundin ang yaya niya na sa tingin niya ay nababaliw na. Hindi ko kasi alam na nandito kayo, palusot niya. Malay ko ba na nandito kayo ngayon? Ano ba kasing meron? Ba't napasugod kayo? Hindi ba sa iyo sinabi ni Yaya Pasita na nandito kami ni Miguel kanina pa? Kunot noo na tanong ni Xander sa kanya. May dala itong alak samantalang si Miguel naman ay may daladalang paper bag na hula niya ay pagkain ang laman. Hindi. Wala ba siyang nabanggit? Nakalimutan siguro dahil sa dami ng trabaho niya. Nakapwesto na ang dalawa sa veranda at halatang inom na. Bakit nga pala napasugod kayo? May problema ba? Nakapagtataka na nandito kayo ngayon ah. Habang nakaupo siya, ay alisto lagi ang mga mata niya dahil baka biglang sumulpat sina Chichay at Yaya Pasita niya, para gawan ng masama ang mga kaibigan niya. Na-miss ka kasi namin kaya pinuntahan ka na namin dito. Saad ni Miguel kaya kunot noo niya itong tiningnan. First time niyang marinig na na-miss siya ng siraulong to, gayong lagi nitong sinasabi na isa siyang salot sa buhay nito. Ikaw kasi ang nagpapasaya sa akin sa mga pagkakataong malungkot ako, kaya naman hindi muna ako pumasok sa trabaho para makasama ka lang. Nakakaiyak naman, pambubus ka niya rito. Naiiyak tuloy ako. Si Xander naman ang tiningnan niya. Ikaw, ano naman ang sadya mo rito? Yung anak mo, wala na bang sipon? Imbes na alagaan mo yung sipunin mong anak, nandito ka para lang uminom. Anong klaseng ama ka? I just wanted to relax. Bakit? Nakakapagod pala maging ama at saka asawa, anito habang nakasandal sa upuan at malayo ang tingin. Halatang nagsisisi na bumuo ito ng pamilya. Araw-araw akong sinusubok ng panahon at pagkakataon. Araw-araw na lang, walang palya. Paano pa ako? Ako nga wala pang asawa at mga anak pero araw-araw akong sinusubok. Bakit? Tanong ni Xander sa kanya. Paano naman nangyari yun? Anong klaseng pagsubok naman? Tanong naman ni Miguel. Marami. Kapag sinabi ko sa inyo kung anong problema ko ay baka hindi nyo. Napahinto siya sa pagsasalita nang makita niya na may daladalang martilyo ang yaya niya. All around na ba si Yaya Pasita ngayon? Tanong ni Xander. Napansin din pala nito ang yaya niya. Ano bang ipinapagawa mo sa kanya Rafael? May ipinapaayos ka ba sa kanya? Huwag mo nang masyadong utusan si Yaya Pasita, dahil baka madisgrasya. Alam mo nang ang matanda na, tapos kung ano-ano pang ipinapagawa mo. Natuluyan na yata talaga ang yaya niya. Saan kaya nito nahahalungkat ang mga bagay na pinagkukuha nito? Una, samurai. Tapos ngayon naman martilyo. Tiyak na si Chichay na ang kasunod nito dahil laging magkasama ang dalawa. At hindi nga siya nagkamali. Dahil maya-maya pa ay lumitaw na ang bulto ng babae habang may dala naman itong palakol. My God! Nagsama na naman ang dalawa na akala mo mag-ina. Oh, sino naman yun? Tanong ni Miguel. May bago kayong kasama. Kailan pa? Bakit? Akala ko ba sapat na sa iyo sina Mang Berto at Yaya Pasita? Pamangkin niya ni Yaya Pasita, pagsisinungaling niya. Ayaw niyang sabihin na pinulot ito ng yaya niya sa abandonadong lugar dahil baka mag-overthink din ang mga kaibigan niya. Pamangkin, di ba wala naman siyang kapatid? Lumalabas na ang pagiging abogado ni Xander. Pamangkin niya yan sa pinsan niya. Ba't hindi sila magkamukha? Tanong naman ni Miguel. Ang layo di ba dapat may hawig sila kahit kaunti? Pangit kasi yung pinsan ni Yaya. Kaya pangit din ang naging anak, at yan ang naging resulta, pahayag niya dahilan para sabay na napatingin sa kanya ang dalawa. What? Ang sama mo naman, sabi ni Miguel sa kanya. Kahit kailan talaga masama ugali mo. Masama na bang magsabi ng totoo ngayon? Bakit? Nagagandahan ka ba sa kanya? 5 beses naliligo si Chichay sa loob ng isang araw pero ganoon pa rin ang hitsura nito. Pwede mo siyang iuwi sa bahay mo kung nagagandahan ka. Naghahanap din kasi ng mapapangasawa yan, di ba, single ka pa naman. May nililigawan na kaya ako, sabi nito bigla. Halatang ayaw, hindi na ako available ngayon. Ang sabihin mo,
napapangitan ka sa kanya kaya ayaw mo, aniya. Si Miguel kasi ang tipo ng lalaki na sobrang arte kahit hindi naman gwapo. Kumuha siya ng isang bote ng beer at agad na tinungga iyon kahit wala pa siyang kain. Malaki ba problema mo? Tanong ni Xander, kulang na lang lunukan mo pati ang bote eh. Habang umiinom siya, ay nakatingin siya sa yaya niya at kay Chichay, na hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng dalawa sa di kalayuan. Maya-maya pa, ay naibugan niya ang iniinom niya, nang makita niya si Chichay na parang unggoy kung umakyat sa puno ng nyog. Ano kayang gagawin ng babaeng to sa puno ng nyog, wala namang bunga ang pinili nitong akyatin. Ang purol talaga ng utak. Pagdating sa dulo, siguradong bababa rin ito dahil wala namang bunga. Hay nako naman talaga, what the hell, Rafael, yung kasambahay mo. Gulat na sabi ni Miguel, pero maya-maya, ay humanga na ang mga mata nito kay Chichay, kaya inismira niya ito. Ang bilis niya naman, talo niya pa yung mga lalaki. Ang galing naman niya, sabi naman ni Xander, na halatang hindi makapaniwala sa bilis ni Chichay. Ang bilis niyang umakyat, magnanakaw na magnanakaw talaga ang galawan ng babae. Halatang sanay na sanay gumawa ng kababalaghan. Anong nakakamangha sa ginawa niya? Tanong niya sa dalawang kaibigan niya. Buong buhay niya kasi, ay ganyan na ang trabaho niya, kaya ganyan siya kabilas. 6 na taon lang siya nung mag-umpisa siyang umakyat-akyat, kaya natural lang na sa pagdaan ng mga panahon, ay bibilis talaga siya ng bibilis. Anong nakakamangha sa ganoon? Kahit na, hindi pa rin biro ang ganyan kabilis, giit ni Miguel. Tama ka, pang world record kasi ang galawan talaga, segunda naman ni Xander. Miyembro kasi ng sindikato kaya mabilis, biglang sabi niya dahilan para mapatitig ang dalawa habang nakanganga. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo Montecillo. Tingnan ko lang kung humanga pa kayo sa kanya dahil sa mga sasabihin ko. Anang isang bahagi ng isip niya. Gagawa siya ng paraan, para matulungan siya ng mga kaibigan na mapaalis ang Chichay na yan, dito sa bahay niya. Sindikato ang pamangkin ni Yaya Pasita at kaya yan nandito ay para magtago. Pumayag ka, tanong ni Xander na halatang iniisip na nito na isa siyang tanga dahil sa ginawa niya. Ang bobo mo, bulalas naman ni Miguel. Hindi mo ba alam na pwede kang mapahamak dahil sa pagkupkup mo sa kanya? Ginagamit mo ba yung utak mo? Tumikim muna siya at seryosong hinarap ang dalawa. Pwede niyo ba akong tulungan na mapaalis yan dito nang hindi nalalaman ni Yaya Pasita? Paano? Sinaman niya ng tingin si Miguel. Kung sindikato yan, mahihirapan na tayong iligaw yan, dahil tiyak na naikot na niya ng buong Pilipinas. All we need to do is report her to the police, and let them do the actions, suhestyon ni Xander pero umiling siya. Hindi natin siya kailangan i-report sa pulis o di kaya'y iliga, sabi niya sa dalawa. What do you mean? Tanong ni Miguel habang seryosong seryoso ito. Gusto kong maghanap kayo ng abandonadong lugar na malayo dito sa Quezon City, at pagkatapos, ay doon natin siya dadalhin para pahirapan hanggang sa unti-unti siyang manghina at mamatay. What? Are you out of your mind? That's the best plan I have in mind to vanish her. Baliwala niyang sagot sa dalawa, na akala mo ay magagawa niya ang plano niya. Sabay siyang hinampas ng dalawa. Hoy Rafael, kailan ka pa naging tanga? Sa tingin mo ba tutulungan ka namin dyan sa plano mo? I can do that on my own without anyone's help, formal niyang sagot kay Miguel. Nakabili na ako ng lubid, kadena at padlock kahapon. Gamitin mo nga yung utak mo. Galit na sabi ni Xander. Ilalagay mo lang ang sarili mo sa kapahamakan, dahil dyan sa gagawin mo eh. Mag-isa ka lang, sure ka bang kaya mo? Malabo talagang mapaalis niya si Chichay. Kahit anong gawin niyang paninira ay hindi na yata talaga tatalab. Isasama ko si Mang Berto, sagot niya dahilan para hampasin ulit siya ng dalawa. Ano ba, umuwi na nga lang kayo. We're not going home, matigas na sabi ni Xander. Kakausapin namin si Yaya Pasita tungkol sa pamangkin niyang sindikato, at ipapaliwanag namin sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Nang tumayo si Xander ay mabilis niyang hinawakan ang damit nito. May posibilidad kasi, napukpukan ito ng martilyo ng yaya niya, dahil ang pagkakaalam nga nito ay ito ang pinuno niya na nag-recruit sa kanya. Wag na Xander, what? Ipapaliwanag ko lang naman sa kanya, na hindi dapat tumira rito ang pamangkin niyang sindikato. Ano bang ikinakatakot mo?
Wag na nga kasi, nang tumakbo ito ay mabilis niya itong sinundan. Xander, bumalik ka nga rito. Sira ulo ka, gusto mo yatang mamatay ng maaga eh. Gago, lumayo ka sa kanila. Hoy, baliw. Bakit ba? Pasigaw na tanong sa kanya ni Miguel, habang nakasunod na rin ito sa kanya, nakagaya niya ay tumatakbo na rin ito. Okay naman yung suggestions niya ah. Ano bang masama kung kausapin niya ang yaya mo? Masama talaga, dahil baka wala pa mang sinasabi si Xander ay baka nagulpi na ito ng dalawang baliw-baliw. Yaya Pasita, pwede ko po ba kayong makausap? Seryosong tanong ng kaibigan niyang si Xander sa yaya niya, nang makarating ito sa kinaroroonan ng Yaya Pasita niya. Importante po ito, kaya sana makinig po kayong mabuti dahil para po ito sa kaligtasan yung lahat. Imbes na kausapin ito si Xander ay dali-dali nitong tinawag si Mang Berto na nanahimik sa kwarto nito. Berto, pumarito ka nga muna. Dalian mo, dalhin mo rito yung maso. Wala pa yatang 1 minuto ay lumitaw na si Mang Berto, na halatang naalimpungatan dahil sa lakas ng boses ng yaya niya. Pasita, ano bang nangyari? Ano bang meron? Nagulantang ang mukha ni Mang Berto nang makita ang mga kaibigan niya, kaya nagtago ito sa likod ng yaya niya na akala mo naman kaya itong protektahan ng yaya niya, samantalang mas malakas pa nga ito kaysa sa yaya niyang nasobrahan yata sa kape kaya ang tapang. Bakit nandito sila? Inay ko po, katapusan na natin. Yaya, tawag niya rito at pasimple itong pinanlakihan ng mata. Pwede po bang kumalma kayo? Sa tingin mo baka kalma ako ha, Rafael? Dapat ba kumalma ako sa ganitong mga pagkakataon kahit alam kong mapapahamak na tayo, ha? Mapapahamak? Tak ang tanong ni Miguel dito. Yaya, hindi po namin kayo papatayin. Kakausapin ka lang po namin para paliwanagan po kayo sa kung ano ang dapat niyo pong gawin, at kung ano po ang pagkakaiba ng tama sa mali. Wow! Bulalas ng yaya niya. Talaga ba? Ang tindi niyo rin talaga eh, no? Sa inyo pa talaga nanggaling ang salitang tama at mali ah. Nilapitan niya ang yaya niya at binulungan ito. Kapag hindi po kayo kumalma, pare-pareho tayong malalagas ngayon lalo pat wala tayong karmas-armas, pananakot niya rito. Ayusin niyo po ang pananalita niyo yaya. Anong gagawin natin ngayon? Pabulong din itong tanong. Manahimik lang po kayo at wag na wag niyo pong babanggitan ang salitang sindikato, dahil para na rin po kayong lumabag sa batas nila. Ang salitang sindikato po kasi ay sagrado para sa kanila, kaya mag-ingat ka sa mga sasabihin mo yaya. Tumungo ang yaya niya at dahan-dahan na rin itong binitiwan ang martilyo na kanina pa nito hawak ng mahigpit. Nang bumaba si Chichay mula sa puno ng nyog, ay mabilis niyang hinawakan ang damit nito para hindi ito makalapit sa mga kaibigan niya. Mas delikado kasi ito, dahil palakol ang nakita niyang dala-dala nito kanina habang nakasunod ito sa yaya niya. Senyorito, yung damit ko po, sabi nito. Parang awa niyo na po, wag niyo pong hawakan. Bakit? Nagrereklamo ka? Suplado niyang tanong dito, dahil alam niyang dadamputin nito ang palakol sa malapit sa kinatatayuan ng yaya niya, para saktan ang mga kaibigan niya. Magtigil kang babae ka, kapag ako talaga nas agad sa iyo, itatali talaga kita doon sa puno ng mangga. Senyorito, bitiwan niyo po ang damit ko dahil hindi ko na po kaya, pakiusap nito, pero mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa damit nito, kaya nagtataka siyang tiningnan ng mga kaibigan niya. Ba't ayaw mong bitiwan ang damit niya? Tak ang tanong ni Xander. Nababaliw ka na ba? Ninisihan niya ang kaibigan niya. Dude, hindi siya pwedeng maglalayo dahil mayroon siyang diferensya. Nananakit siya bigla kahit wala namang ginagawa sa kanya ang mga taong sinasaktan niya. Itinapat niya ang hintuturo niya sa tapat ng utak niya, para iparating sa mga kaibigan niya na may saltik ang babaeng hawak-hawak niya ang damit. Kapag pinakawalan ko to, pwede niyang tapusin ang buhay niyong dalawa. Mukhang natakot ang dalawa niyang kaibigan dahil sabay na napalunok ang mga ito. Hindi po ako mananakit senyorito, mahinang sabi ni Chichay, pero dahil wala siyang tiwala rito ay nagmatigas pa rin siya. Hindi po ako ganoon, may kailangan lang po akong gawin, senyorito. Manahimik ka, saway niya rito. Basang-basa ko na yung utak mo kaya tigilan mo ako. Bitiwan mo nga si Chichay. Abay nasasaktan mo na siya. Tamad niyang tiningnan ang yaya niya. Mahal na mahal talaga nito si Chichay. Senyorito pakiusap po, bitawan niyo na po ako dahil lalabas na po ang ano ko. Lalabas ang alin? Ang tapang mo.
Sinabi ko na sa iyo na huwag kang lalabas sa kwarto mo pero hindi ka sumunod, di ba? Sa tingin mo ba pakikinggan kita ngayon? Hinila niya ng malakas ang damit nito at pagkatapos ay inakbayan niya ito. Ang apat na tao nang nasa harapan niya ngayon ay halatang iniisip na nababaliw na siya dahil sa mga ikinikilos niya. Dito ka lang sa tabi ko dahil kapag nakakalayo ka, hindi maganda ang mga nangyayari. Nang makaamoy siya ng mabaho ay mabilis niyang nabitiwan si Chichai para takpan ang ilong niya. Mahina kasi ang sikmura niya pagdating sa mga ganitong pagkakataon. Nang bitiwan niya ito ay mabilis itong tumakbo papunta sa loob ng bahay niya. Ba't binitiwan mo? Taas kilay na tanong ng yaya niya. Sana hinintay mo na lang na dito lumabas yung mga kinain niya kanina. Ha? Anong ibig mong sabihin, yaya? Kanina pa nagtatae-tae si Chichai, sabi nito. Siraulo ka talaga, lagi mo na lang pinag-iinitan yung batang yun kahit wala naman siyang ginagawa sa iyo. Abay kahit sa pagbabanyo, pinipigilan mo yung tao. Sira na talaga yata yung utak mo eh. Wala naman siyang sinabi eh. Katwiran niya, malay ko ba? Ang sabihin mo, mainit ang dugo mo sa kanya dahil hindi siya maganda. Pag-iinitan ko talaga siya kapag hindi mo siya pinaalis dito, yaya. Aniya sa mataas na boses para hindi magkaroon ng pagkakataon na makasingit ang mga kaibigan niya dahil paniguradong iyon na ang magiging katapusan ng buhay niya. E kung pukpukan ko kaya kayong tatlo ng martilyo? Galit na ring sigaw ng yaya niya. Ba't ba nandito kayo? Ano ba ang kailangan niyo sa amin? Akala niyo kung sino kayong matitino? Ang gaganda ng mga mukha niyo pero puro naman mga masasama. Hinalikan niya sa pisngi ang yaya niya kaya napahinto ito sa pagsasalita. Yaya, pupunta po tayo sa dentista ngayon, di ba? Pag-iiba niya. Galing na ako roon kahapon. Mataray nitong sabi sa kanya. Hala, ba't hindi mo sinabi? Sayang naman. Balak ko pa namang palagyan ng brace si Chichai para magkaroon siya ng magandang ngiti. Rafael, sinasapian ka ba ng demonyo? Sa halip ay tanong nito at mariing pinagmasdan ang kabuuan niya. Yan ba ang napapala mo sa kasasama mo dyan sa mga kaibigan mong mga siraulo ha? Bahagyan niyang kinurot ang pisngi nito at pilit itong nginitian. Hindi siya pwedeng mabuko. Hindi ngayon at hindi kahit kailan. Yaya, ang babait kaya ng mga kaibigan ko. Nakita mo naman, puro sila good influence sa akin. Sila ang dahilan kaya may direksyon ang buhay ko ngayon, yaya Pasita. Lahat ng mabubuting katangian ko ay halos sila ang nag-ambag. Humagalpak ang yaya niya. Maging si Mang Berto ay gamaya na rin dito kahit wala namang nakakatawa. Talaga ba, Rafael? Tanong ng yaya niya. Talaga ba? Tumungo siya at paulit-ulit itong sinenyasan na itikom ang bibig nito pero hindi ito nakinig. Magandang impluensya ba sa iyo ang mga sindikatong yan? Dinuro-duro pa nito sina Miguel at Xander kaya halos mawalan siya ng lakas. Patay na. Mga siraulo lang ang umaanib sa mga sindikato. Mga salot sa lipunan. Kami po ba ang tinutukoy niyo, yaya Pasita? Tanong ni Xander sa yaya niya habang masama ang tingin sa kanya. Sa amin po kasi kayo nakatingin eh. Of course not. Singit niya. Ibang tao ang tinutukoy ni yaya dude. Pinanlakihan niya ng ilong at mata ang yaya niya. Di ba yaya? Ibang tao po ang tinutukoy niyo, di ba? Ayaw kong mapunta sa impyerno kaya ayaw kong magsinungaling. Matigas na saad ng yaya niya sabay tapik kay Mang Berto. Berto, ikaw nga muna ang kumausap sa mga yan dahil baka hindi ko sila matansya. Miguel, Xander, totoo bang miyembro kayo ng sindikato? Tanong ni Mang Berto. Kayo ba ang dahilan kung bakit naging sindikato rin itong si Rafael? Ay gago, biglang nagmura si Miguel. Walang hiya ka, sindikato ka bang tanga ka? Sinipa naman ni Xander ang binti niya. Sinabi mo ba kay Yaya Pasita na sindikato kami? Wala akong sinasabi, tanggi niya. Mali lang ang narinig niya. Anong sinabi mo? Piningot ng yaya niya ang tainga niya. Gagawin mo pa akong bingiha. Ang linaw ng sinabi mo sa amin ni Berto, na si Xander ang pinuno niyo, at sinabi mo rin na siya ang nag-recruit sa iyo, para maging sindikato ka. Ang sabi mo pa, lahat ng kamag-anak ng mga kaibigan mo ay pusher, runner, user, killer at mga magnanakaw, kaya hindi ka nakatanggi na sumali sa kanila, dahil sinabi nila na idadamay nila ako pati na ang pamilya mo. Yun po ba ang sinabi sa inyo ng siraulong to? Formal na tanong ni Miguel sa yaya niya at pagkatapos ay madilim itong tumingin sa kanya. Linggo-linggo nasa simbahan ang pamilya ko,
Tapos sa kwento mo, kulang na lang sabihin mong mga demonyo ang pamilya namin. Wala akong sinasabi na demonyo ang mga pamilya nyo, sagot niya kay Miguel. Sobra-sobra naman yun. Gumagana ba iyang utak mo, Montesillo? Paano kung may nakarinig sa kwento mong siraulo ka? Sa tingin mo ba, hindi kami makakasuhan dahil dyan sa mga sinabi mo kay Yaya Pasita? Ikaw ba ang mag-aalaga sa mga anak ko kapag nakulong ako, Montesillo? Kulang na lang ay bugbugin siya ng dalawa niyang kaibigan dahil sa kwentong ginawa niya. Oo na, aamin na ako. Ang totoo niyan, miyembro ako ng isang sikat na organisasyon at hindi talaga sindikato, sabi niya. Organisasyon naman ngayon, pambabara ng yaya niya. Kaya ka nababaliw dahil kung ano-ano ang sinasalihan mo eh. Ang dalawa niyang kaibigan ay sabay na umismid sa kanya at pagkatapos ay umalis na para bumalik sa veranda. Iho, sigurado na bang hindi ka sindikato? Paninigurong tanong ni Mang Berto. Hindi po, salamat naman. Ilang linggo na akong puyat dahil sa kaiisip kung saan ako magtatago kapag nagkagipitan. O siya, matutulog ulit ako para mabawi ko ang ilang linggo kong pagpupuyat. Thank you Lord. Nang umalis si Mang Berto ay silang dalawa na lang ng yaya niya ang natira. Rafael, ikaw ba'y nalilipasan ng gutom? Hindi po. E ba't parang mas matinupang mag-isip si Anjing kaysa sa iyo? Ang taong tinutukoy nito, ay ang lalaking pag-alagala sa kanto na tanging brief lang ang suot at kung minsan pa nga ay wala itong kasaplat-saplot. Nawala kasi iyon sa sariling katinuan dahil sa pag-ibig. Abay, ilang linggo na kaming walang tigil sa kaiinom ng kape para lang hindi makatulog dahil sa iyo. Yaya, ang sabi ko, sindikato ang mga kaibigan ko at hindi aswang. Sino ba kasi ang nagsabi sa inyo na huwag kayong matulog? Wala naman siyang sinasabi na makipagsabayan ang mga ito sa CCTV niya. Kaya pala maya-maya, ay nakikita niya si Chichay na halos gawin ng tubig ang kape. Wala siyang kasalanan dahil hindi naman niya inutusan ang mga ito na uminom ng kape mayat maya. Sinabi ko nga sa inyo na matulog na kayo, pero ayaw nyo. Nanggigigil talaga ako sa iyo, sabi nito. Lintik ka talagang bata ka. Hindi niya pinansin ang inis nitong mukha. Yaya, may kilala akong mangkukulam. O tapos, ipapakulam ko yang si Chichay kapag di mo yan pinalayas dito. Sa tingin mo ba, walang karma yan? Sanay naman akong makarma kaya okay lang. Ang importante, walang magiging masaya sa aming dalawa.